Sa madilim at tahimik na gabi sa Malacanang Palace, kung saan ang mga bulong ng nakaraan ay tila humuhuni sa bawat sulok, nagsimula ang kwento ng misteryosong liwanag na nagbibigay ng takot at pagtataka sa mga nakasaksi. Si Carlo, isang batang empleyado sa palasyo, ay nagtatrabaho ng gabi upang tapusin ang mga ulat na kailangan sa susunod na araw. Habang abala sa kanyang ginagawa, nagsimulang makaramdam si Carlo ng isang kakaibang presensya, isang lamig na hindi maipaliwanag na gumapang sa kanyang balat. Siguro pagod lang ako, bulong ni Carlo sa sarili, subalit ang kabang nararamdaman ay hindi mawala-wala. Hindi nagtagal, sa kanyang peripheral vision, isang malamlam na liwanag ang dumaan sa pasilyo sa labas ng kanyang opisina. Nanindig ang kanyang balahibo, at naisip niyang baka isa lamang ito sa mga kasamahan niyang naglalakad, ngunit walang tunog ng mga hakbang. "Hello, may tao ba dyan?" tawag ni Carlo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Walang sumagot, lumabas siya ng opisina at sinundan ang liwanag na kanyang nakita. Habang papalapit, ang liwanag ay naging mas maliwanag, at doon niya naaninag ang figura ng isang babae, ang White Lady. Siya ay nakasuot ng lumang estilo ng damit, ang kanyang mukha ay malungkot ngunit may kakaibang kagandahan. Si Carlo, na puno ng takot at pagtataka, ay hindi makagalaw. "Sino ka?" ang tanging nasabi niya. Ang babae ay hindi nagsalita ngunit lumapit kay Carlo. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang malalim na kalungkutan, at sa isang iglap, siya ay naglaho kasama ng liwanag. Napabalikwas si Carlo, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa takot at pagkamangha. Kailangan kong malaman kung sino siya, sa isip-isip niya, ngunit ang takot ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magtanong at magsaliksik tungkol sa babae sa liwanag. Natuklasan niya ang kwento ng White Lady, ang guardian spirit ng Malacanang, na nagpapakita lamang sa mga taong may dalisay na puso at tunay na layunin. Nagdesisyon si Carlo na hanapin muli ang babae, hindi para sa takot o kilabot, kundi para sa pag-unawa at marahil, sa paghahanap ng proteksyon mula sa kanya. Ngunit sa bawat gabi na lumipas, ang liwanag ay hindi na muling nagpakita sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, hindi maalis sa isip ni Carlo ang misteryosong pagpapakita ng White Lady. Ang kanyang pagkamausisa ay naging obsesyon, at bawat gabi, nagbabaka sakali siyang muli itong masilayan. Isang gabi, nagpasya si Carlo na mag-ikot sa palasyo, umaasa na muling makita ang babae. Ang palasyo ay tahimik, tanging ang tunog ng kanyang mga hakbang at ang malamlam na liwanag mula sa kanyang flashlight ang maririnig at makikita. "Siguro nga, kailangan ko lang talagang magpahinga," bulong ni Carlo sa sarili, ang kanyang boses ay umaalingaw sa malawak na pasilyo. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niya muli ang pamilyar na lamig, at isang liwanag, mas maliwanag kaysa dati, ang muling lumitaw sa dulo ng pasilyo. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. "Ito na naman," aniya ang kanyang boses ay nanginginig. "Pwede ba kitang makausap?" Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang takot na kanyang nararamdaman ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pangangailangan na malaman ang misteryo sa likod ng babae. Ang liwanag ay dahan-daang lumapit, at sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang figura ng babae. Ang kanyang buhok ay tila sumasayaw sa hindi nakikitang hangin, at ang kanyang mga mata ay tila mga perlas na nagliliwanag sa dilim. Si Carlo, bagamat takot na takot, ay hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ano ang gusto mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Ang babae ay hindi sumagot ngunit tila may hinahanap, ang kanyang mga mata ay patuloy na tumitingin sa paligid. Biglang isang malakas na hangin ang bumuhos sa pasilyo, at ang mga lumang larawan sa dingding ay nagsimulang gumalaw. Si Carlo ay napasigaw sa takot, ngunit sa kanyang pagkamangha, ang babae ay naglaho kasabay ng hangin. Naiwan si Carlo, nanginginig at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang isipan ay puno ng katanungan, at ang kanyang puso ay puno ng isang hindi maipaliwanag na damdamin, takot, oo, ngunit may halong pagkamangha at kagustuhang malaman ang totoo. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling nagpakita ang White Lady kay Carlo, ngunit ang gabi ng kanilang huling pagkikita ay mananatili sa kanyang alaala, bilang isang paalala na sa mga pasilyo ng Malacanang, may mga misteryo pa rin ang naghihintay na matuklasan, at may mga lihim na maaaring hindi na kailanman malaman. Sa paglipas ng mga araw, hindi matanggal sa isipan ni Carlo ang misteryosong babae na nakita niya sa Malacanang. Bagamat natatakot, ang kanyang kuryosidad ay lumago ng lumago.
Nagpasya siyang ibahagi ang kanyang karanasan kay Miguel, isa sa mga veteranong gwardya na kilala sa pagkakaroon ng maraming kwento tungkol sa palasyo. Isang gabing malalim na ang lahat sa katahimikan, sa kanilang munting tanggapan sa sulok ng palasyo, binuksan ni Carlo ang usapan. Kuya Miguel, may nakita akong kakaiba dito sa palasyo. Isang babae, hindi siya normal. Parang guardian spirit. Pagtatapat ni Carlo, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Miguel, na nooy nag-aayos ng kanyang gamit, ay tumigil at tiningnan si Carlo. Mukhang nakita mo na rin siya. Marami sa atin dito ang may kanya-kanyang kwento tungkol sa kanya. Anong naramdaman mo? Nag-alangan si Carlo. Natatakot ako, syempre, pero parang may higit pa doon. Parang may gusto siyang sabihin, o may hinahanap. Nakikinig lamang si Miguel. Seryoso ang mukha. Marami ang nagsasabi na siya ay tagapagbantay ng palasyo. Hindi lang basta multo. May mga nagsasabi rin na siya ay lumilitaw lamang sa mga taong may dalisay na puso o sa mga may malalim na problema. Problema, ulit ni Carlo, pero bakit sa akin? Wala naman akong. Bata ka pa. Hindi mo pa kilala ang iyong sarili. Marahil, may dahilan kung bakit kanya pinili, tugon ni Miguel sabay kindat. Sa mga sumunod na gabi, nagpasya si Carlo at Miguel na magtulungan upang hanapin at makausap ang misteryosong babae. Bitbit ang kanilang mga flashlight at radyo, nag-ikot sila sa palasyo, umaasang muling masilayan ang White Lady. Nang sila'y mapadpad sa isang lumang bahagi ng palasyo, kung saan bihira ang tao at malamig ang hangin, biglang nagdilim ang paligid, at ang kanilang mga flashlight ay nagpatay-sindi. Anong nangyayari? Bulalas ni Carlo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Dito siya madalas nagpapakita, bulong ni Miguel. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa pasilyo, nagmumula sa kung saan. Pareho silang napatalon sa takot. Kuya Miguel, ano yun? Tanong ni Carlo, halos hindi makahinga sa takot. Carlo, makinig ka. Hindi natin siya dapat takasan. Kailangan nating harapin kung ano man to, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Sa kanilang paghahanap, unti-unting lumitaw ang figure ng babae sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang presensya ay mas nakakatakot kaysa dati. Ang liwanag na kanyang dala ay tila nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Hindi makagalaw sa takot, nagsalita si Carlo sa wakas, ano ang kailangan mo sa amin? Ang babae, sa unang pagkakataon, ay nagsalita, ang kanyang boses ay parang hangin na bumubulong, tulungan niyo ako. Ang kanilang takot ay napalitan ng kagustuhang tumulong, ngunit bago pa man nila may proseso ang kanilang nararamdaman, ang babae ay, bigla na lamang naglaho na parang bula, iniwan si Carlo at Miguel sa gitna ng kadiliman at katahimikan na muling bumalat sa palasyo. Napahawak si Carlo sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay mabilis at maikli. Ano yun, Kuya Miguel? Anong ibig sabihin ng tulungan niyo ako? Si Miguel, na mas sanay sa mga ganitong pangyayari ngunit hindi pa rin may kakaila ang takot sa kanyang mga mata, ay nag-isip sandali bago sumagot, hindi ko alam Carlo. Pero malinaw na may gusto siyang iparating, may kailangan siyang tulong mula sa atin. Nagdesisyon silang bumalik muna sa kanilang tanggapan, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalangan. Habang naglalakad, ang kanilang isipan ay puno ng mga tanong at takot, ngunit mayroon ding isang kakaibang pakiramdam ng layunin. Sa kanilang pagbabalik, hindi sila makatulog. Nag-usap sila hanggang sa mag-umaga, pinag-uusapan ang kanilang susunod na hakbang. Kuya Miguel, kailangan nating alamin kung ano ang kailangan niyang tulong, sabi ni Carlo, ang determinasyon ay bakas sa kanyang boses. Tumango si Miguel, tama ka. Bukas, magsisimula tayong maghanap ng kasagutan. Maaaring may mga lumang talaan o dokumento dito sa palasyo na magbibigay liwanag sa kanyang pagpapakita. Kinabukasan, sinimulan nila ang kanilang paghahanap. Binungkal nila ang bawat sulok ng aklatan ng palasyo, hinanap ang bawat posibleng pahiwatig o kasaysayan na maaaring konektado sa misteryosong babae. Ang kanilang paghahanap ay hindi madali, maraming beses silang muntik ng sumuko sa pagod at pagkadismaya. Isang gabi, habang sila'y naghahanap, isang malakas na hangin ang biglang sumara sa mga bintana ng aklatan, at ang ilaw ay kumurap-kurap bago tuluyang namatay. Sa dilim, narinig nila ang malungkot na boses ng babae, hanapin ang lihim sa ilalim. Nang marinig ang mga salitang ito, nagmadali silang kumuha ng flashlight at sinuri ang sahig ng aklatan.
hinahanap ang anumang indikasyon ng isang lihim na puwang o silid. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, natuklasan nila ang isang bitak sa sahig na may lumang carpet. Sa ilalim nito, isang maliit na hawakan para sa isang trapdoor. Sa tulong ng kanilang lakas, binuksan nila ang trapdoor at bumungad sa kanila ang isang makitid na hagdang pababa sa kadiliman. Hinawakan nila ang kanilang mga flashlight at nagsimulang bumaba. Ang bawat hakbang ay puno ng takot at pag-asa na sa wakas ay matutuklasan nila ang misteryo sa likod ng White Lady ng Malacanang. Habang bumababa sila, ang hangin ay naging mas malamig, at ang kanilang paligid ay tila lumalangoy sa isang kakaibang pakiramdam ng kalungkutan at paghihintay. Ang kanilang mga flashlight ay nagtapon ng mahahabang anino sa mga dingding, at ang bawat yabag ay nag-echo sa kadiliman. Sa wakas, narating nila ang dulo ng hagdan, at doon, sa isang lihim na silid na puno ng mga lumang dokumento at artifact, marahil, ay matatagpuan nila ang kasagutan sa misteryo na bumabalot sa White Lady. Ang silid ay puno ng alikabok at tila hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Ang mga lumang libro at papel ay nakakalat sa sahig, at ang mga sinaunang artifact ay nasa mga estante, na nagbibigay ng isang kakaibang aura sa lugar. Si Carlo, na nangunguna sa pagpasok, ay hindi mapigilan ang kanyang sarili na manginig. Kuya Miguel, parang may ibang enerhiya dito. Nakakaramdam ako ng, hindi ko maipaliwanag. Si Miguel, na sumusunod, ay napabuntong hininga. Oo, ramdam ko rin. Pero kailangan nating maging matapang. Para ito sa White Lady. Nagsimula silang maghanap sa mga dokumento, umaasang makahanap ng kahit anong pahiwatig tungkol sa babae. Sa kanilang paghahanap, isang lumang larawan ang nahulog mula sa isang libro. Ito ay imahe ng isang babae na may malungkot na mga mata, na kamukha ng White Lady. Kuya Miguel, tingnan mo ito, sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi lamang sa takot kundi pati na rin sa pagtataka. Tinitigan ni Miguel ang larawan. Ito siya, pero paano? Habang pinag-aaralan nila ang larawan, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw sa loob ng silid, na nagmula sa kawalan. Ang sigaw ay puno ng sakit at paghihirap, nagpapatindig ng balahibo at nagpapabilis ng tibok ng puso. Napatalon si Carlo at Miguel, parehong napahawak sa isa't isa. Ano yon? Sigaw ni Carlo, ang takot ay halata sa kanyang mukha. Kailangan nating magpatuloy. May gusto siyang ipaalam sa atin, sabi ni Miguel, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig din sa takot. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa makita nila ang isang lumang talaarawan, na tila pag-aari ng babae sa larawan. Binuksan nila ito at nagsimulang magbasa. Ang mga pahina ay puno ng mga tala tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang kalungkutan, at ang kanyang pagiging tagapagbantay ng palasyo. Habang nagbabasa sila, isang malamig na hangin ang dumaan sa silid, at ang mga papel at libro ay nagsimulang lumipad sa paligid, na tila may hindi nakikitang puwersa. Ang flashlight ay nagpatay Cindy, at sa isang sulok ng silid, lumitaw ang figure ng White Lady, mas malinaw kaysa dati. Kayo, nakita nyo na, ang boses ng babae ay lumutang sa hangin, malungkot at puno ng pag-asa. Sina Carlo at Miguel, bagamat natatakot, ay nakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan. Paano ka namin matutulungan? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag. Ang babae ay lumapit, at sa isang sandali, ibinahagi niya ang kanyang kwento sa kanila, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga alaala at damdamin. Nakita nila ang kanyang pagmamahal sa palasyo, ang kanyang sakripisyo, at ang kanyang kahilingan na mapanatili ang kanyang alaala at protektahan ang palasyo mula sa anumang masamang enerhiya. Pagkatapos ng pagbabahagi, ang White Lady ay unti-unting nawala, na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Naiwan sina Carlo at Miguel sa silid, parehong napapaisip at napapaluha sa naranasang koneksyon sa misteryosong babae. Sila ay nakaramdam ng isang malalim na pangako na tuparin ang kahilingan ng babae, hindi lamang bilang mga gwardya ng palasyo kundi bilang mga tagapagbantay ng kanyang alaala. Sa paglabas nila sa lihim na silid, ang madilim na pasilyo ng Malacanang ay hindi na mukhang nakakatakot. Sa halip, ito ay naging isang lugar ng pag-unawa, pag-asa, at isang di matitinag na pangako na protektahan ang sagrado nitong kasaysayan, at ang lihim na tagapagbantay nito.